Be, buti nga. Oh, kulang na lang mga kababayan. Sigawan ni Atty. Harry Roque si Diwata ng ganyan. Dahil sa pagkakatanggal mga kababayan ni Diwata sa pwesto bilang PNP chief for the first time in history. Mukhang agree eto si Roque sa ginawa ni BBM mga kababayan. Diyan sila nagkasundo na masipan na sa pwesto ito si Diwata na katakot-takot ang mga ginagawang anomalya. Ay, Diyos ko. Panoorin niyo po, ha? Saka syempre, abay, nagulantangan lahat dito sa napakalaking balita. Hindi lang nagulantang, natuwa, mga kababayan. Na yung Diwata, si General Torre, na Chief PNP, ay sinibak sa pwesto. Ay, nako. Ang Diwata. Talaga, mga kababayan, wala talagang hint, mga kababayan, na direktang pinasabog, mga kababayan, ang pagsibak kay Torre. Wala talagang rumors na tatanggalin. Diretso sibakan mga kababayan. At sa tingin natin talagang sinibak. Dahil kung hindi yun sinibak mga kababayan, pagre-resignin yun. Courtesy resignation. Eto mga kababayan ginawa ni Bangag. Sampal talaga kay Torrimao. Ayun. Sila-sila na rin ang nagtutuklawan mga kababayan. Nang alam niyo po itong si Diwata Torre. Either you love him or you hate him. We hate him. O her? Ano ba siya? Hercules? I'm sure yung mga loyalista, yung mga CPP-NPA, natutuwa sa kanya. Oh. Alam nyo kung sinong nagtatanggol ngayon kina Torre, mga kababayan? Sina Dilima, sina Percival, mga kababayan, sina Hidarian, Diyos ko, mga animal na mga dilawan. Believe na believe kay Torrimao. Siyempre, siya yung nagpa-aresto kay Kibuloy na umabot pa sa punto na para sa kanila, hero si Torre, mga kababayan, hero des. Niya, ng mga libo-libong mga kapulisan ang KOJC compound at hinukay pa ang grounds ng KOJC. Naghanap ng heartbeat, mga kababayan. Pati sa gulayan. Dahil sinasabi niya, nagtatago daw sa isang underground bunker itong si Pastor Kibuloy. No? Oh. Tapos, kinanti pa niya si Atong Ang, mga kababayan. Ayun. Ang daming nagsasabi, mga kababayan, na believe na kami kay Torre. Dahil ang sabi nila, mga kababayan, binangga daw ni Torre si Atong Ang. Pinagbibintangan nilang yakuza daw ng Pilipinas ng si Atong Ang, mga kababayan. Pero mas matapang daw si Torre. Ayun, mga kababayan, ayun. Si Bak sa pwesto, ang Torrimao. Siyempre naman, napatunayan na hindi naman siya nagtatago sa underground bunker nang sumuko si Pastor Kibuloy, hindi naman siya nanggaling doon sa KOJC compound sa Davao, yung tabi ng airport. Nagukay pa nga si Torre talaga, mga kababayan, doon sa bunker. At doon sa ilalim pa, mga kababayan, ng building. Nasira ang integrity ng building, mga kababayan, dahil sa paghukay ni Torre. Pero pinakita niya yung kanyang katapatan sa appointing power niya na si Marcos Jr. na siya talagang gustong maaresto itong Kibuloy, Maski alam naman natin na kaduda-duda yung mga binabatong mga paratang sa kanya, Dahil yung mga tao naman na testigo, alam natin na merong mga motibo para magsinungaling laban kay Pastor Kibuloy. Pero siyempre, to be fair to Torre, siya naman ay tumutupad lang ng utusan ng hukuman. Pero may pang-aabuso, mga kababayan. Nag-overstep. Kaya lang ang tanong, tama ba yung ginawa niya na pagpapa-aresto, yung pag-execute ng warrant of arrest, talagang linusob niya yung compound ng KOJC. Dahil ang nakasaad lang sa ating rules of court, pwede kang pumatok at kung ikaw ay hindi papasukin, tsaka mo lang po pwedeng buksan ng sapilitan yung pintuan, at dapat nakita ng police officer na nandun nga yung tao. Ito na ang karma ni Torre, mga kababayan. Ang inaantay ng lahat. Ang pagguho ng kanyang mga pangako. Kastilyong buhangin, Akala niya siya na ang magiging hari, mga kababayan, Itong mga langaw na nakatungtong lang sa ulo ng kalabaw. Nagtayo ng kastilyong buhangin, mga kababayan. Ito, gumuho. Gumuho ang kastilyong buhangin ni Torre, ang kanyang kaharian. Umpisa na ng kanyang kamalasan ngayon, mga kababayan. Dapat arestuhin. Pero ang ginawa ni Torre, wala siyang pakialam. Linusob niya yung KOJC compound, nagdala ng mga maghuhukay, at sinabi niya na doon sa kanilang mga equipment na nakaka-detect ng heartbeat, nasa underground location itong Pastor Kibuloy, na hindi nga. Ang nakakatawa pa, palipat-lipat daw ang heartbeat, mga kababayan. Diyos. Yun pala, palaka. Heartbeat na palaka ang narinig. Na napatunayan. So, sa marami,
si Torre talagang pinalakpakan ng mga loyalista na bangag. Yung mga trililing din mga kababayan. Maging ang mga pulis mga kababayan na yung kanyang mga tauhan, walang galang sa kanya. Ang tawag nga sa kanya, diwata. Oh, diwata. Mga dilawan at mga CPP-NPA dahil talagang feel na feel niya yung pagpapatupad doon sa pagpapaaresto sa kalaban ng mga Duterte. Siyempre sa mga Duterte at yung mga tunay na nagbibigay ng importansya sa karapatang pantao, OA naman ang ginawa ni General Torre, no? Dahil hindi naman kinakailangan yung paggamit ng ganyan. Tapos, yung ginawa ni Torre mga kababayan, si Kibuloy lang ang hinanap, no? Mala martial law ang ginawa. Ang daming namatay mga kababayan na members ng KOJC. Hindi lang doon sa compound pati doon sa parang community nila mga kababayan. Hinaras, mga matatanda, inatake sa puso. Karaming puwersa para lamang maaresto itong si Pastor Kibuloy. Now, mas matindi ang batikos o pagpuri na natanggap ni Torre nung kanyang sapilitan na kinidnap itong si Tatay Digong at pinadala sa dahig. Isa pa yan. Yan din ang isa sa mga pinakamalaking multo na haharapin ni Torre mga kababayan. Sinasabi ko nga po na merong krimen na nagawa, yung unlawful detention, kasi nga po ang unlawful detention ay ang krimen ng kidnapping na ginawa ng isang taong gobyerno, no? Bakit yan mas kapuri-puri o mas pinupulaan? Well, kasi nga yung sa pamamaraan ng pangidnap niya kay Tatay Digong. Winarningan na siya ni Tatay Digong mga kababayan You will regret this later on. Sabi ni Torre, wala akong pakialam. Ngayon mga kababayan, oras na ng paniningil. Asan ka ngayon publutin, Torre? Lesson ito mga kababayan dito sa mga ambisyoso. Mga ambisyoso dyan, kagaya ni Torre mga kababayan. Ilalagay kayo sa pedestal for a while and then mapapahama kayo. And then, later on, bahala na kayo sa buhay nyo. Unang-una, isa ngayon si General Torre ang nasasakdal sa ombudsman dahil nga dyan sa unlawful detention na yan. Dahil kinakailangan na ayon sa Article 59, bago pinadala si Tatay Digong sa dahig, dapat hinarap muna siya sa lokal na hukuman. Ang problema dyan, kapag si Boying ang ilalagay ng ombudsman, wala man lang delikadesa, no, si Boying mga kababayan. Ito ay para masigurado na protektado ang karapatang pantao ni Tatay Digong at pangalawa, para masigurado na walang paglabag sa soberenya ng bansang Pilipinas. No? Pero nakita natin na talagang nung pumapalag si Tatay Digong na isakay sa eroplano, talagang hinila pa niya si Tatay Digong at si Tatay Digong naman, para maiwasan na lang kaguluhan, voluntaryong sumama sa kanya. Hihilain ko yan. And then, si mga kababayan, ES Medialdea, yung malaki ang katawan, pinusasan pa. Pumasok dun sa eroplano. Pero ngayon po, napatunayan talaga na unang-una, linabag ng kapulisan, si General Torre, ang Article 59 ng ICC dahil hindi nga po na naharap sa lokal na hukuman. Pangalawa, napasinungalingan na yung sinasabi ni Torre na ang kanilang ginawa ay pagtutulungan lamang sa Interpol. At ang napatunayan... Liar! Nagsinungaling pang mga kababayan diwata. Na walang kahit anong request na ginawa ang ICC para makipagtulungan ng gobyerno ng Pilipinas. Wala sa red notice list si Tatay Digong ng Interpol. Dahilan kaya wala talagang... Hindi lang si Torre niyan mga kababayan ang dapat managot. Pati si Bangag. Ito si Aimee, no? Bakit hindi niya sinali ang presidente? Ang pina-ombudsman lang mga kababayan, di na sinarimulia lang. Request ang Interpol na arestuhin si Tatay Digong nung siya naaresto. Ang meron lamang ay yung tinatawag na diffusion order na nanggaling din sa Pilipinas na humihingi ng tulong sa ibang bansa para maaresto si Tatay Digong. No? Pero hindi po yan yung operasyon na nakasaad sa ICC Rome Statute na dapat formal na hiningi ng hukuman doon nga sa bansa na naging kasapi o kasapi ng ICC. At ang problema nga, paano hihingi ng kooperasyon ng ICC sa panahon na hindi na nga tayo miyembro ng ICC. Pero ganun pa man, yung dahas na ginamit at ipinakita mismo ni Torre, pinuri ng mga loyalista, dilawan at CPP-NPA at kinundo na ng mga supporters ng Duterte at yung mga naninindigan para sa karapatang pantao. And then si Dilima mga kababayan, parang amazed kay Torre. Ngayon, siya ang unang nagngak-ngak. Bakit daw natanggal si Torre? Bakit hindi mo gawing bodyguard si Torre, Dilima? Ipalit mo kay Jonel o kay Ronnie Dayan.
Baka pwede pa kayo. Oh. Ano kayong itsura mga kababayan kung magkaanak si Dilima at si Torre, no? Ay, nako. Ay, nako. Ay. Now, kung iisipin mo, yung katapatan na pinakita ni Torre kay Marcos Jr. ay dapat siguro siya'y nanatili sa pwesto ng napakahabang panahon dahil siya'y nabudol din si Torre. Mambubudol eh. Oh, yan mga kababayan. Huwag ka kasing niwala dyan sa mga mambubudol. Nahulog sa patibong. Patibong ni Bonggang itong si Torre Mao. Talagang bilang PNP chief, ang dami niya na mas senior na nalagtawan kasama na itong kapalit niya na si General Nartates. Isa rin to sa dahilan kung bakit sa hanay ng PNP merong demoralization kasi nga inaasahan nila na ang promotion ay magiging sang-ayon sa seniority at sa experience at sa merit. Tapos ang inilagay yung PNP chief, yung papansin mga kababayan. Nagpaparade, no? Entourage. Maroon pang banda mga kababayan at saka nakasakay sa Land Cruiser. Pero maaga kasi napakita ni Nagpa-funrun pa! Torre ang kanyang katapatan kay Marcos, kaya naman siya pinagkatulaan ni Marcos, no, para maging chief PNP. At siya puwerda kung anong maging damdamin ng mga kapulisan. But again, in fairness, hindi naman yan ang kauna-unahang pagkakataon na merong isang na talagang chief PNP na linagtawa ng mas maraming mga seniors pa, no? Si General Bato, nakaalyado rin ni Presidente Duterte, ay na talaga. Pero maraming mga kababayan, accomplishment si Bato. Dumaan sa katakot-takot na gyera ito si Bato, na-assign sa mga area ng mga NPA mga kababayan. At hindi papansin. Sa makatuwid, under kay Bato mga kababayan, yung 1 million na mga drug addict, mahigit, sumuko. Kusang loob, under yun kay Bato mga kababayan na pamumuno. Bilang PNP chief na ang dami rin nalaktawan, no? So talaga namang appointment ng PNP chief, yan ay discretion ng presidente, kaya nga lang, nagre-resulta o nagbubuo ng resentment sa hanay ng PNP. Last week mga kababayan, nagsabi si Torre na wala daw siya nakitang mga addict, mga ganda mga kababayan, lahat daw pangit. Baka yun ang dahilan. Dahil kapag meron kang nalagtawan, siyempre, meron kang mga nasaktan na damdamin ng mga senior officers din. Dahil ang mga nalagtawan nga, mas senior pa dun sa natalaga. Nagbubunyi mga kababayan ang mga PNP ngayon, ang mga pulis. Dahil sa wakas, naalis na itong liability yan sa kanila mga kababayan. Nadadamay sila sa imahe ni Torre. Ang bantot, ay, grabe. Kung may mas madumi pa sa ebak mga kababayan si Torre na yan. Ganun pa man, imahe. Sinibak sa pwesto si General Torre. Now, bagamat tikom ang malakanyang sa mga kadahilanan kung bakit siya nasibak, meron naman tayong mga sinyales na minamumuong krisis sa PNP. Unang-una kasi, itong si General Nartates ay senior, respected, PMA graduate. PMA, integrity mga kababayan. Buti nga sana mga kababayan talagang maninindigan ang PNP chief na ito. Kung ano ang tama, hindi kagaya ni Torre mga kababayan. Kung ano-ano kaulo lang pinaggagawa. At saka ni na Marbil. Ay nako, nasaan na kayo si Marbil? Hindi lahat ng mga nagdodroga ay addict. Now, itong si General Torre, siya ang kauna-unahang graduate ng PNPA, yung Philippine National Police Academy, na talagang Chief PNP. Pero itong si General Nartates ay kabahagi ng batch 92 ng PMA na kung hindi ako nagkakamali, ito na ang huling batch ng PMA na po pwedeng sumali sa PNP. Ibig sabihin, pagkatapos ng batch ni General Nartates, lahat na ng mga magiging general ay graduate na ng PNPA dahil nagkaroon nga ng punto na ginawa nilang sibilyan talaga ang kapulisan at dapat ang lahat ng mga papasok sa PNP ay magka-graduate sa PNPA. Pero hindi lang siya senior at hindi lang siya taga-PMA, itong si General Nartates. Si General Nartates hinahangaan din sa hanay ng kapulisan. Now, mabuti na rin mga kababayan, napapanahon na ito dahil kawawa ang ating mga PNP. Mahal na mahal yan Tatay Digong mga kababayan ha. Nadadamay sila sa imahe at pinaggagawa ni Torre. At ni Marbil dati. Sana nga itong bago mga kababayan, hindi ito kagaya ng mga ugali nitong senatore at saka ni Marbil. At hindi sana mapang-abuso gagamitin sa, di ba, ang mga tinutugis sila mga kababayan, itong mga kritiko lang, mga nagsasalita laban sa mga kababayan, administrasyon. Samantalang ang mga
tatoong mga kalaban ng bayan, etong mga kriminal, nahahayaan. Ang pagkakaalam ko, siya ay dating na-assign na bilang chief ng provincial PNP chief sa Ilocos Norte ng panahon ni Madam Manang Amy Marcos, no? At yan ang dahilan kung bakit sa tingin ng marami hindi siya na talagang mas maaga bilang isang PNP chief dahil siya ay malapit nga kay Amy Marcos. Pero bukod sa pagiging hepe ng Ilocos Norte PNP, siya rin ay natalaga bilang hepe ng PNP dyan sa Calabarzon. No? Regional director siya sa Calabarzon na isa sa talagang pinakamatinding promotion sa PNP bago siya na talaga na hepe ng NCRPO. Now, dito sa NCRPO, siya talaga hinangaan dahil nagkaroon siya ng programa sa mga barangay kung saan pinalawak niya yung police visibility na dyan sa mga barangay ng Metro Manila na nagresulta naman sa 100% decrease in criminality. 100% decrease? Zero na? Tama yung mo, Roque? Figure mo? Kailan naging zero? Ang crime rate, mga kababayan, sa Pilipinas, lalong-lalo na sa Maynila. Ang huling posisyon niya sa PNP ay yung kinukonsidera na number 2 na pwesto sa PNP at yan nga yung magiging yung Deputy Director General for Administrative Affairs, no? So yan talaga ang kinikilala na second highest post sa PNP. Anong nangyari na sa tingin ko ay naging dahilan kung bakit nasibak itong si Diwata? Then, gustong magtalaga ng sarili niyang tao itong si Diwata. At ang ginawa niya ay nag-appoint siya ng ibang tao, tinanggal niya sa pwesto si Nartates. Yan pala mga kababayan na ngayong pinalit na ngayon si Nartates inilagay sa floating. Yun tuloy, siya tuloy ang naging PNP chief. At nagtalaga siya ng sariling tao na nabaliwala naman ng NAPOLCOM. Now, sa batas na bubuo ng NAPOLCOM kasi, bagamat ang Chief PNP ay merong recommendatory powers, hindi talaga siya appointing power. Siyempre, nag-aastang mga kababayan, diktador na tong si Torimao. Grabe, no? Ang laki ng ulo, mga kababayan. Talagang bumilog ang ulo ni Torimao. Rin ang appointing power dyan upon recommendation of the NAPOLCOM. So, doon nagkamali si Diwata. Siguro dahil sa katapatan na pinakita niya kay Marcos Jr., at nakita niyo naman yung kanyang video dyan sa Cagayan, no? Na siya'y parating sa isang function, abay, daig pang presidente sa dami ng escorts ang dumating, no? So, kasakay sa Land Cruiser. Ibig sabihin, may banda pa. Ganyan. Sa ulo nitong si Diwata na yung kanyang katapatan, parang magiging garantiya na siya ay untouchable ng Malacanang. In-outshine niya, mga kababayan, ang presidente. Sabi ni BBM, ako nga walang banda. Ikaw, sinalubong ka ng banda. Ang dami mo pang security. Ay, dyan siya nagkamali. Kasi pumalag itong si John Vic Remulla, si Secretary John Vic Remulla ng DILG. Tapos si John Vic pa ang kaagaw. Siya ba ang kaagaw? Kalap triangle nila ni Admiral? Itsapela ka talaga, Tore, dahil hindi ka type ni Admiral. Now, alam kong kontrapartido natin si John Vic Remulla, pero wala namang magkakaila na talaga namang proven and tested naman ang leadership skills nitong si Secretary John Vic Remulla, no? Ewan lang natin. Kasabot din yan sa pagdukot kay PRRD. Bilang isang dating gobernador, vice governor ng... Traidor din, di ba? Di ba makatuderte na yan dati, mga kababayan? Probinsya ng Cavite na isa sa Tapos pinatapon si Tatay Digong sa Tahig. Sila, sabi nila, a very small circle. Ayun, mga kababayan, pagdating sa Senado, biglang cambio. Progresibong probinsya ng Pilipinas, no? At siguro hindi na rin makakaila na sa tagal niyang naging gobernador ng Cavite, alam din niya kung paano ang pakikitungo sa PNP. Dahil lang governor naman, talagang kinikilala rin na meron ding parang supervisory power, sinisigurado na tama ang gawain ng mga kapulisan sa kanyang probinsya. At alam din niya yung hierarchy of power. At saka kung pagdating naman sa kalapitan kay Presidente, alam niyo po, bago pa na talaga na DILG Secretary itong si John Vic, weekly kinukonsulta na yan ng Presidente tungkol sa iba't ibang issue. So pagdating sa pagkalapit kay Presidente, kung akalain... So namili sila, mga kababayan. Sino sa aming dalawa? Si John Vic o si Torre? Tapos,
alam naman natin mga ipal-ipal yan si, ano daw mga kababayan, si Admiral daw. Baka ang isa sa namili ay si Admiral. Pinili si John Vic! Si Diwata Torre na siya na pinakamalapit kay Marcos Jr. dahil sa kanyang katapatan na pinakita sa pag-aaresto kay Tapos Kibuloy na at ang pagkakikidnap kay Tatay mission mo, Digong, Torre. hindi naman po yan makukumpira sa kalapitan ni John Vic Remulla kay PRD tuloy, kay Marcos Jr. dahil unang-una, intergenerational friends ang mga Remulla at saka mga Marcoses. At isa pa mga kababayan, huwag kayong mag-alala na ang sabi, baka ilipat lang. Buti nga, kahit saan ilipat, kahit pa sa NBI ilipat mga kababayan, it's a demotion. Kaunti lang sila sa NBI hindi kagaya ng PNP mga kababayan na napakalawak ng scope. At sa tingin natin, hindi yan mapupunta sa NBI. Kung mapupunta man, demotion yan kay Torre. Mas mabuti nga, ilagay niya ni BBM mga kababayan, ilagay niya sa kanyang gabinete. Dahil kailangan nila ng mga clown dyan mga kababayan. Tuloy-tuloy ang ating katatawanan. Comedy show lagi mga kababayan kapag andyan si Torre. I-absorb na yan. Mas magpapadali ang kanilang pagbagsak mga kababayan. Dahil yung ama ni John Vic Remulla ay talagang napakatinding supporter din ni Marcos Sr. No? At ito naman si John Vic nga ay napakalapit din kay Marcos Jr. No? At kay Madam. So, hindi nagustuhan ni John Vic bilang DILG Secretary at Chairperson ng NAPOLCOM na itong si General Torre ay naghari-harian at sinibak sa pwesto ang isang mas senior pa sa kanya na itong si General Nartates. So siguro, dahil gusto ni John Vic Remulla na ni-instill yung disiplina, lalong-lalo na sa hanay ng PNP na dapat sumunod sa chain of command. At ang chain of command naman, bagamat ang happy dyan ay PNP. Ang sabi pa ni John Vic mga kababayan, we are countries of law, not of men. Meaning, parang may nilabag si mga kababayan, Torre. Pero, sabi ni John Vic, wala naman siyang kriminal na pananagutan. Yan na siguro ang konsuelo mga kababayan dahil sa ginawa ni Torre na, sige, hindi ka makakasuhan pero sibak ka. Hindi naman sa kanya yung kapangyarihan to remove and to appoint. Kinakailangan rinirespeto pa rin ang kapangyarihan bilang ng NAPOLCOM kung hindi na appointing power ng presidente ang appointments dyan sa PNP. So ulitin ko, sa tingin ko, hindi sa dahil binaliwala niya ang NAPOLCOM na nasibak ang General Torre. Kung hindi, binawaliwala niya pati ang presidente. Na ang presidente mismo ang magdedesisyon kung sino ang dapat masibak at kung sino ang dapat na ma-appoint. Paano kung gaganti si Torre, no? Ikakanta niya lahat mga kababayan. Ganyan. Mananablab. Baka manabla si Torre mga kababayan. Maganda yan. Sige, tablahin mo silang lahat, Torre. So, syempre, ako, may bias ako. Sa tingin ko, hindi ka puri-puri ang mga ginawa ni General Torre. Tingin ko siya isang berdugo. Tapos, aso! Bulldog pala, sabi ni John Vic Remulla. Salbahe. Ginawa pa niya na nakipag-boxing kay Mayor. Sa hangin! Hindi sila nag-boxing ni Baste. Sa hangin siya mga kababayan. Sa kanyang anino. Baste Duterte na hindi naman nasumipot na alam niyang nasa labas ng bansa itong si Mayor Baste Duterte. Ano kayang reaction ni Baste na sibak si Torre? Ay, nako. Yan ay talagang, ano ba yan? Nagpapapansin na hindi naman tama, no? Hindi, nagpa-fun run, mga kababayan. Kung talagang papakita pong matapang ka at nais mong itaguyod yung moral ng iyong mga kapulisan, sisiguraduhin mo naman na ikay tatanggap ng boxing, yung kalaban mo nasa Pilipinas. At nung umuwi si Baste, sige, let's rock and roll. Ayun, ang sabi mga kababayan, wala na. Tapos na ang aking offer. Wala naman sa Pilipinas yung kalaban niya, yung panahon na tinanggap niya yung hamon na makipag-boxing. No? Ang ending mga kababayan, ang dapat mag-boxing si John Vic at saka si Torre. Alam naman yan. Dahil ang mayor naman ng Davao na si Baste Duterte talaga nagsumite ng travel authority na matagal na nakasumite. So, hindi naman sikreto yan. Bakit kinakailangan na sumipot sa isang boxing match na di umano ay nakaschedule sa panahon na wala si Mayor Baste. At hindi ko talaga... Ululan. Yan si Torre mga kababayan, makipag-boxing kay Baste. Wala yan. Kumatos yan mga kababayan. Magaling lang si Torre kumembot. Tingnan nyo, kembot mga kababayan. Push up tapos sabay parang bemban. Kaya nagustuhan yung pinakita niyang Tapos, yung baril-baril mga kababayan,
jumping horse, parang I believe I can fly. Oh, ganyan. Sabay kembot mga kababayan sa kanyang bet po. Sa tingin ko ay overkill, overreach, at ito ay illegal na sa kaparehong pag-aaresto kay Pastor Kibuloy at sa pangingidnap ni Tatay Digong. Ang aking inaasahan na kahit sino man ang ombudsman na umuupo ngayon, ngayong pinasagot na sila doon sa reklamo ng Senado ng unlawful detention, ay parurusahan pa rin. Lilitisin pa rin itong si Diwata maski wala na siya sa pwesto ng PNP. Kasi hindi naman po pwede nagagawa ng krimen ng mga taong gobyerno at hindi mapaparusahan. Sa tingin ko, importanteng magsilbing halimbawa. Takas na yan. Di ba ang sabi niya mga kababayan? Pupunta daw siya sa ibang bansa. Itong nangyari kay Tatay Digong sa mga... Doon ka na bubulok, Tore. Wala natin kung hindi mauubusan ng pera, mga kababayan. Magkano ba tinanggap nito sa kanyang mga misyon, mga kababayan? Ang gobyerno, na bagamat sila ay nakaluklok sa pinakamataas na pwesto sa gobyerno, hindi po pwedeng maging lasing sa kapangyarihan at kinakailangan tumupad pa rin at maging tapat sa saligang batas at sa ating mga batas. In other words, mabuti pong natanggal si Diwata dahil sa tingin ko, kung magiging patas ang ombudsman, dapat talagang kasuhan itong si Diwata ang unlawful detention. At dahil dyan, hindi naman po pwede na yung hepe ng PNP na siyang tagapagpatupad ng batas ay siyang nasasakdal sa isang seryosong kasong kriminal. Dahil ang kidnapping na ang mga gumawa ay taong gobyerno ay isang capital offense. Capital offense. Ano ba naman yan, no? Kung pati yung chief PNP si BBM ay magkakaroon na ganyang kaso, no? Sumusunod lang daw mga kababayan sa utos ni BBM, di ba? So BBM talaga. Of course, meron mang presumption of innocence. Kaya lang, ano yung presumption of innocence na yan? Na nakita naman natin sa lahat. Lahat tayo, nakita natin sa ating telebisyon kung ano naging asta nitong si Diwata nung siya po ay nag-aresto kay Tatay Digong. Wala kayong narinig no? Hindi na pa-interview. Di ba hayok na hayok yun sa kamera mga kababayan? Gusto laging may nakaharap sa kamera na sa kanyang diwatang mukha. Ngayon, wala tayong narinig mga kababayan na pa-interview. So, sa akin, tama naman itong ginawa ng Marcos Jr. Bagamat ako For the first time, agree siya, no? Si Roque mga kababayan. Kahit pa sasabihin nilang, mga kababayan, diversionary tactic na makakalimutan ng flood control. For a while, yung flood control mga kababayan, hindi yan makakalimutan. Pero hindi ito enough para matabunan yung flood control. Ngayon lang, magbubunyi tayo mga few days. And then makakalimutan lang din niya si Tore. Haharapin niya mga kababayan ang kanyang consequence later on. Balikan lang natin yan si Tore. Pero ito flood control, hindi yan makakalimutan. Kung yan ang iniisip ni na BBM para matabunan, no. Never. Hindi talaga supporter ng Marcos Jr. Dahil kung binibigyan nila ng halaga yung rule of law at kung talagang nais nila na hindi mawala ang tiwala ng taong bayan sa ating mga institusyon na may kinalaman sa katarungan, tama lamang na isang tao na nagpakita na siya'y kriminal sa kanyang asta ay natanggal bilang chief ng PNP. Anong tingin ko naman kay General Nartates? Well, ang pinagbabasihan ko yung credentials niya. PMAer, Masters in Public Administration, naging Chief of Police ng Ilocos Norte. Sana mabait yan mga kababayan. Ay, hindi naman mabait, kundi talagang susundin kung ano ang tama mga kababayan, maninindigan para sa tama. Hindi yung panghaharas. Naging Regional Director ng Calabarzon, naging hepe ng NCRPO, naging hepe ng CIDG. Ano pa bang gusto mo na credential? Parang lahat ng importanteng posisyon sa PNP hinawakan niya at hindi lang niya hinawakan. Napatunayan din niya ang kanyang kakayahan. Lalong-lalo na yung siya ay naging hepe ng NCRPO na doon sa kanyang programa na pulis sa barangay ay nagresulta sa pagbaba ng krimen. 100% reduction in crime rate. So kung magagawa niya yan sa buong Pilipinas... Sa isang taon? O sa isang araw? Duda tayo dyan sa 100% mga kababayan kahit mga safeguard 99.9 lang. Yan, 100% talaga? Nawala ang krimen? Mababawasan ang krimen at hopefully mababawasan din yung mga casualties sa pagpapatupad ng batas. So sa tingin ko, tama naman ang itong choice na itong Nartates. At syempre, ang mga kapulisan naman, huwag kayong magagalit ng mga solid DDS supporters na ako'y nagsasabi na tama itong appointment ni Nartates kasi... Tama naman talaga. Tama mga kababayan in the sense na napalitan yung animal na si Tore. Kamat di ko siya kakilala, base sa kanyang
credentials. Siya isang tao na itatalaga rin ng Inday Sara Duterte kung si Inday Sara Duterte ang naging presidente ngayon. Mabuti naman ang kababayan dahil at least mababawasan ang ating agony sa araw-araw nakikita natin sa balita mga kababayan ang mukha ni Torre. Ay, Diyos ko. Araw-araw na nga natin nakikita ang mukha ni BBM, ni Auntie Claire mga kababayan, ni Nadilima, ni Percival. Andyan pa si Torre, dumagdag. At least nabawasan na ang ating umay mga kababayan ng konti. Konti lang naman. Dahil marami pang naiwan Dahil kahanga-hanga naman yung accomplishment ng mama. Kaya suportahan po natin itong bagong PNP chief, bagamat inaasahan na yan na mga loyalista, si PPNPA at mga dilawan, yan na nga, nagnangaw-ngaw na sila. Si Delima, ay tututulan at pupulaan. Ibalik si Torre! Sige, mag-rally kayo, Dilima. Kunin mo na lang, Dilimaw. Bodyguard si Torre para pampalit kay Jonel. Appointment ni Natatas. Pero sa akin, para sa pagbabalik tiwala sa rule of law, pagbabalik tiwala sa institusyon ng katarungan, tama lang po na tinanggal sa Diwata at tinalaga ang isang kahanga-hangang Natatas. Bakit natatawa tayo mga kababayan sa tuwing sinasabihang Diwata si Torre? Sa tingin nyo? Parang automatic. Automatic ang ating tawa. Agree ba kayo or disagree? Agree! Well, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik, ha. Ang dami po nating live views, halos sa 3,000 ngayon. Parang mas gusto nyo palang mas maaga ang ating Fox Hour, no? Kasi pag sige, agahan natin. Mas kakaunti po yung ating live, no? Uy, tumaba ka, Roque, no? Tumaba si Roque na muling bumalik mga kababayan ang kanyang katawan. Pumayat niyan dati, di ba? Yung bago pa siya sa dahig. Siguro nakapag-adjust na siya mga kababayan. 1,000 lang tayo. Pero maraming salamat po talaga sa inyong pagtangkulog, no? Well, maraming salamat din sa update. Thank you so much. Well, ang may nagsasabi rito na ililipat lang daw sa posisyon si... Di bali na. Ang importante mga kababayan, bumalik ang dangal ng kapulisan. It doesn't matter. Kunin ni BBM, go! Yung PNP, hindi po basta-basta posisyon yan, mga kababayan. Mahal na mahal yan, Tatay Digong, binaboy na Torre. Si Diwata, well, wala pong kaduda-duda. Bibigyan po yan ng ibang posisyon. Siguro itatalaga yan as ambassador or tatalaga yan as undersecretary or something like that. No? Pero ang punto, tama naman po na ang tao na nagpakita ng action. Sige, kunin nyo. Mas maganda yan, mga kababayan. Humana yan kay BBM dahil magkakalat na naman yan dyan. So na lumalabag sa batas ay matanggal bilang PNP chief. Okay? So, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang inyong Spokes ng Bayan. Harry Roque nagsasabi, I love you, Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I will love. Bye-bye. God bless the Philippines. Bye. Ay, mamaya po, tuloy ang briefing ng mga kapamilya ni Tatay Digong. Hindi pa tapos. Tatlo pong inaasahan na pupunta ngayon dahil lang alam natin ay si Inday Sara Duterte. Sana 4 na. Dahil yan ang gusto ni Tatay Digong silang 4. Ay busy dun sa kanyang mga tinalagang mga gawain bilang in charge ng legal defense ng kanyang ama. So see you po at around 3 o'clock. Kasama natin si Mayor Baste, si Kitty, grabe, at no? Hopefully grabing birada ni Baste kahapon mga kababayan. Bye. Tingnan nyo yung video. Akala ni Rocky tapos na stop na mga kababayan. So ano masasabi nyo dito? Post your comments below.